Para sa mga may pinagdadaanan ngayon, mga challenges, kahit ano pang challenges to. So, this reading is for you. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Okay? So, kung kayo ay going through something, major challenge sa buhay ninyo, uh, maaring makatulong to sa inyo. Okay? So, let's see what's going on. Justice. So, meron ditong nag-iisip or nagdidesisyon. You are weighing things. You're balancing things. The Five of Swords. Very much conflicted ka sa ngayon. So, yung iba, this can be related to your job, your career. 8th house transformation, Neptune. Oh, okay. Yeah, Neptune energy, nalilito ka, okay? So, merong cloudiness, merong parang kumbaga sa ano nag-uumapaw yung ideas mo or yung mga gusto mong gawin, kaya lang hindi mo siya mo organize, no, with Virgo energy. You feel like merong malaking kailangang magbago sa buhay mo, kaya lang conflicted ka. Maaring hindi ka pa open doon sa pagbabago na yon. Kaya may conflict. Mm-mm. The Six of Pentacles, so this is about Moon in Taurus. Okay, so Moon in Taurus energy, alam nyo, anytime soon, maayos nyo yan, lalo na kung may kinalaman to sa pera. Someone is going to help you. Okay? Meron tutulong sa'yo. Kailangan lang maging open ka sa tao na to na tulungan ka or magsabi ka ng what you are going through right now. Kasi yung iba, sinusolo ninyo yung problema. Meron ditong breakthrough. Ace of Swords and the Six of Pentacles. So, merong solusyon, kailangan mo lang maging open sa isang tao, kung sino man tong possible na tutulong sa'yo. Tell me something about this person. O, isa siyang, pwedeng Capricorn siya. Kapatid or malapit mo na kaibigan. Unexpected to. Unexpected yung help, yung tulong na makukuha mo. So, kailangan kasi talaga, malaman mo muna kung ano yung direksyon na gusto mong tahakin. Kasi kung hindi mo alam, paano? Para kang pupunta sa isang lugar nang wala kang idea kung ano yung agenda mo doon. You have the Hermit. You've been alone for a long time. Or, maaari tong physically alone, pwedeng mentally alone, parang kahit na yung mga tao nakapaligid sa'yo, feeling mo mag-isa ka na hinaharap yung mga challenges mo. But I see that there is a person sa life mo na tutulong talaga sa'yo. Pwede tong ang pagtulong naman kasi hindi lang naman yan para sa hindi lang yan tulong na pera. Pwedeng itong person na to, bibigyan ka ng idea, bibigyan ka ng payo, ng wisdom, para ma-discern mo or makapag-desisyon ka. So, malaking tulong talaga yon, di ba? Kasi, hindi porket may pera, ibig sabihin, masusolusyonan mo na. Kailangan mo rin ng wisdom. Kasi kahit na may pera, hindi naman yan mabibili yung talagang dapat mong gawin. It should come from you. Kasi naguguluhan ka eh. Oh my God, oh, there's victory. You have Jupiter and Leo. Ito na yung time na kailangan embrace mo yung sarili mo, yung kung ano ka, kung sino ka. Kasi people will appreciate you for your authenticity, for who you really are. You are meant to be seen by the world. So kung ano man tong ikinakatakot mo, nahihiya ka, or parang naguguluhan ka kung gagawin mo, kung ito naman ay something na mag-enjoy ka na gawin at hindi ka pinipilit, alam mo yung tipong it's just within you. Minsan kasi ang naglilimita lang sa atin is yung yung sasabihin ng iba. Ganon. So, chinek ko yung mic ko, baka hindi ako na nagre-record anyway. Tinan pa natin. Four of Swords. So, it's time to recover. Ito na yung time na you will be able to recover from this challenge. Give it 3 months. Give it 3 months, you makaka-recover ka na. Okay? You have the 5th house, Leo, Sun. Oh my God, it is really aligning. The
Sun is Leo energy, tapos may Leo, tapos may fifth house. It means that you have to shine. You will shine. You will come out of your, alis ka sa comfort zone mo. And you will be celebrated by a lot of people. Wow. Okay. Diba? You have the world. This is achievement, completion. So for some of you na ngayon, pwedeng sa ngayon naghihirapan kayo kasi nga things are being shaken up sa'yo, no? Para mag-break free ka. Kasi kung hindi na yan, kumbaga, pag masyado nang komportable sa yung isang bagay, hindi ka na nag-evolve eh. Hindi ka na naghahanap ng pagbabago. So, kaya sa ngayon, hindi ka komportable sa pinagdadaanan mo sa challenge mo. Kasi you are being asked na mag-evolve into a new person, like a new version of yourself. Okay? So, this is going to guarantee success for you. Okay? You already have, kumbaga hawak mo na kung ano man yung mag-guide sa'yo dun sa direction na yon. Kailangan mo na lang na mag-move forward, mag-take ng action. Diba? O, take ng action the full. This is about the initiation. Kailangan mag-initiate ka. Kailangan gawin mo siya. Hindi mo lang siya laging iisipin at maguguluhan ka. You also have to take a risk. Napaka-importante rin sa buhay na, somehow sumusugal tayo once in a while, lalo na kung nararamdaman natin na ito ay something great na mangyayari for us, or this is a great idea or a good idea, na alam mo yung parang may hunch ka na mukhang ito na yun eh, di ba? So, for some of you, this can be sa career ninyo, career path ninyo, sa trabaho ninyo, or kung ano man yung gusto nyo i-pursue sa buhay nyo, na for the longest time, ikaw ay conflicted dahil na rin sa mga nasa paligid mo, sa mga taong hindi naniniwala sa kakayanan mo. So, kung hindi sila naniniwala sa kakayanan mo, dapat ikaw ang number one na maniniwala sa kakayanan mo. 'Di ba? Support yourself. Oh, diba? Oh my God. The star. You are the star. Okay? And there's hope. The star, this is about hopes and dreams, achieving your goals. Ma-achieve mo siya pag nag-initiate ka, pag ginawa mo.